lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ganon din sa lahat natin mga kaibigan na nandiyan, nagtamay para sa online. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa nandang po kayo naroon dito po sa Pilipinas o outside the Philippines. Maraming salamat. At tayo po ay magkakasama para sa gawain paglilingkod sa Panginoon. It's time for us to control our spirit, prepare our emotions para sa ating paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. We'll go to singing, but others are still coming. And lahat tayo, matuto tayong umawi. Katatayami. We have come into His house, gathered to what? To worship Him. All right. We have come to His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Christ the Lord. We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Him, Christ the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hearts to heaven and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hearts to Him and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hearts to heaven and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hearts to heaven and praise the Lord. Unto Thee, O Lord, though I lift up my soul. Unto Thee, O Lord, though I lift up my soul. Oh my God, I trust in Thee. Let me ashes lift up my leaning fish, triumph over me. Yea, not the faith of the great shame. Ye live not that way. Oh, the great shame. Oh, my God, I trust in Thee. Let not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Remember now
remember not the sins of my youth, oh my God. I trust in Thee. Let not be ashamed, let not my King in His triumph over me. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful celebration, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the King. Celebrate me. It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning, and your faithfulness at night. Come on. It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto your name, O Most High, to declare your loving kindness in the morning, and your faithfulness at night. Sit down, and we'll go to this. I don't know, all I know was I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said, and today I walk beside Him, for He knows what is ahead. Oh, many things about tomorrow I don't see, or understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every word is getting lighter. Every cloud is silver-lined. There's a sun, it's always shining. There's no tear will dim the eyes
Brother Carlos, I will do opening prayer. Kaya kahit siguro yung Brother Bruno, nakilala niya, naman siguro mga patibusis na nila. So we ask Brother Claude, tuloy na sin opening prayer after this song. At lahat tayo, hinihintay ng Diyos na magsiawitan, buksan natin ang ating mga puso at i-express natin yung nais na mapakinggan sa atin sa araw na ito. We are here to talk with Him, to speak with Him. And this is a very good first kind of spirit that we have when we approach God according to your loving kindness. According to thy loving kindness, Father, have mercy on me, for wretched soul. Make me to know once more the truth and gladness, blood of Christ, oh, praise and make me whole. I humbly know Allah is my transgression against the only Father is my sin. Restore to me the joy of thy salvation. Oh, glorify my life without redeem. Upon my heart I offer thee, Heavenly Father, to hide thy face from all my sin I pray. According to thy tender love and mercy, O pardon thou this soul that went astray. I humbly now acknowledge my transgression against the only Father is my sin. Restore to me the joy of my salvation. Oh, purify my life without redeem. Shall we pray? Almighty and ever-living Father in heaven, we come to you in Jesus' name with thanksgiving in our hearts. Thank you so much, Father, for this wonderful day, a day that we are gathered together as your children, Father. And we know, Lord, that you are in our midst because you have said in your word, for where two or three are gathered together in your name, there you are. Thank you, Father, for being with us. Thank you for the multiple blessings that you have given us in this life, O Lord. We know, Lord, that you love us and you have given everything for us in this world, O Lord, so that we, in one way or another, will be again with you in the life to come, O Lord. We thank you, Father, for the many blessings that you've given for each one of us, especially our health, and everything that we are now having, O Lord. We know, Lord, that all of this came from you. And we pray, Father, to give us more abundant blessings, O Lord. And today, Lord, we'll be asking you again, Lord, to open our hearts and our minds, so that in one way or another we'll be able to understand everything that we'll be hearing from you, Lord, to feed our soul with your precious word, O Father God in heaven. Lord, we pray again to be with us, and we pray for your people to understand and to be mindful, O Lord, of your presence, and that everything that we'll be doing this day, O Lord, will be again of use
for each one of us as our Christian life. All of this we pray in Jesus' precious name. Amen. Two more songs. Let's continue singing Praise the Lord. First one is If That Isn't Love. Hello. Okay. Hello. I swear door. No way is was a lonely beautiful time that laid down his life for me.
time for us to listen to the gospel that be brought to us by our brother from the Union, Mother and Brother Rodel Bahagin. Many of you know him and his wife that come here often because they are close friends of my family. Since we know them, we work with them, some are in Mindoro, and now in the Union area, and we are happy that we have them to us this morning. So, nagigayaan mga ma'am mo, Ilocano, nagkausap tayo kapag nagkapunta sa mga pantayan, tribo, pero dahil na sa mga Tagalog tayo, siguro mix ang kanyang gagamitin na lingwahe, no? Ay, nakabili na siya. Mindoro. Ayun. Pero sa kasi, talaga na sulit na Ilocano da. Kaya gusto mo na ako kami ni Sister Rita, Mindoro, Adala JD, na trabaho, inamis namin, naganamasal sa mga kami din, sila ay lumipat dyan sa La Union, at nandyan na sila. Gumagawa ng mga gawain sa La Union, Pangasinan, at saka sa Baguio. Meron sila congregation sa Baguio. But this moment, we'll give most of the time to him so that we'll listen to him before we have our communion to the living Brother Flo. Anyway, Brother Flo, Brother Rodel. Rodel Bahagin, 52 years old. Tatlo ba yung anak mo? Tatlo. Isang lalaki, dalawang sabong. Pero di yung dalawang sabong ka, dalawang sabong niya may isa. Yakamutan na siya ng damutan. Nakakalaman ng mga lalaki is becoming gospel preacher. In fact, is now preaching the gospel. And now give the time to Brother Rodel Bahagin.
tinatawag na tayong mga ligtas. Tinatawag na tayong ligtas. Magpapatunay na tayo ngayon, mga kapatid, na kahit hindi pa tayo, wala pa tayo sa langit, nandito pa lang tayo ngayon sa lupa, iba yung future salvation, iba yung kaligtasan na sinasabi natin dito. Basahin po natin sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nahaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Nangaligtas, nung tayo na sumampalataya, tayo ay nangaligtas na. Siyempre may ano pa yun, hindi lang pagsampalataya, patuloy ko natin mamaya. Sa Timoteo, na siya rin, na siyang sa atin ay nagligtas sa atin at tumawag ng isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Sa mga gawa, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw iyong mga naligtas. Ang nais ko lang pong palabasin dito, na tayo, nung tayo ay nabautismuhan na, tayo ay nanampalataya na sa Panginoon, tinatawag na tayong ligtas. Iba po sa doktrina ng mga denominasyon, na kahit hindi sila nabautismuhan, itong Efeso 2 na ito, ginagamit nila na wala naman daw bautismo dito, pananampalataya lang. Kasi hindi nila binabasa yung ibang mga sitas. Hanggang doon lang sa versikulong yun. Ang paniniwala nila, pinatungan ka lang ng kamay, itinaas mo lang yung iyong kamay, sumunod ka lang sa panalangin ng pastor, ligtas ka na. Yun ang kanilang paniniwala. Pero hindi po yun. Bago ang isang tao tawagin ligtas, siya po ay sumampalataya sa Panginoon, 5 step of salvation. Nasabi na yun, no? Pag nagawa natin yung 5 step of salvation, tayo ay ligtas na. Naidagdag na tayo sa iglesia ng ating Panginoon. Alalahanin natin, yung lamang na idagdag sa iglesia ng Panginoon, yung lamang ang tinatawag na ligtas. Kahit na ilang denominasyon o ilang church na mga pinatag ng mga tao na sila ay napabilang na idagdag noon, mga kapatid, hindi sila matatawag ng mga ligtas sapagkat yung sinasabi dito sa 2:47 ng mga gawa, yung lamang na idagdag sa iglesia ng Panginoon, sila yung mga tinatawag na ligtas o nangaligtas. Sinasabi ng mga kapatid. Ngayon, bilang tayo ay mga Kristiyano, yung kaligtasan na nasa atin, kinakailangan ingatan natin. Dahil itong kaligtasan ito yung pinakamahalagang bagay kung iniingatan mo ang isang bagay sa iyo. Reputasyon ng iyong pamilya, iniingatan nyo, di ba? May mga pamilya na ayaw nilang madumisan yung kanilang mga apelyido o pangalan. May mga tao na ayaw nilang madumisan yung kanilang karir o karir man, mga kapatid. May isang bagay na kinakailangan mas ingatan natin, mga kapatid. Ano yun? Yung sinasabi niya dito na ito ay biyaya. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Ano yung biyaya na yun? Yun yung kaloob ng Diyos. Ano yung kaloob ng Diyos na yun? Yun yung kaligtasan. Na kay Kristo lang natin mararamtan at hindi natin mararamtan ito kapag nasa ibang iglesia tayo. Dahil ang sinabi dito, magkakaroon lamang tayo ng kaligtasan doon sa ating Panginoon Jesucristo, siyempre sa pagkaragdag natin doon sa iglesia na kanyang itinatag. Ngayon, yung kaligtasan pa na yung mga kapatid, maaaring mawala o hindi? Maaari. Huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi ng mga baptist na one saved always saved. Na kung ikaw ay maniwala na, kahit hindi ka mag-ikot, kahit gumawa ka ng balas ng basan, o kaya gumawa ka ng hindi ka na nagsasamba, ay maaari kang maligtas. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Nandito na sa atin ang kaligtasan, ano ang dapat natin gawin? Yun po ang pupuntahan natin na sana ay makatulong ang mga ito kung ano ang dapat natin gawin. Upang na sa ganon, ang kaligtasan ay hindi mawala na nasa ating yung kaligtasan na yan. Una, ang sinasabi ko rito mga kapatid, maaari nating mawala ang kaligtasan na ito, na bigay, na nakamtan natin mula sa ating Panginoong Jesucristo kung napabayaan natin yung paglago natin.
Yung hindi tayo lumaki sa pananampalataya, yung bansok tayo sa pananampalataya. Basahin natin, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kinakailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Yun ang sinabi doon sa sumulat sa Hebreo, na mabasa natin sa 5:12, na inaakala natin si Pablo ang sumulat sa aklat na ito, na sinasabi niya, mga kapatid, na sa halip na sila ay tagapagturo na, baliktad naman, dahil sa tagal na nila sa loob ng iglesia, tagal na nila ng pagiging Kristiyano, pero sa halip na sila yung nagtuturo na sa mga huling mga Kristiyano, sila pa rin yung mga tinuturuan. Sila pa rin yung pinapag-uusapan mo, yung binibibi, kung parang binibibi, para hindi magtampo. Marami po mga gano'n, hindi ko sinasabing meron. Mga kapatid, hindi ko sinasabing meron dito, pero kung mayroon man, mga kapatid, hindi ko na kayo pinapadamisan. Pinapatamaan ko na kayo. Na dapat kayo ay lumago, mga kapatid. Yung hindi lumalago, sa mga lumalago, sinasamuduhan namin kayo, katulad ng kabataan na nagturo kanina. Kapatid, kabataan pa lang, nakita natin magaling na magturo. Samantalang ang dami ng mga matagal na sa loob ng simbahan, hindi kahit manalangin ang daming rason. Pagka hilingin mo na manalangin. At ano ba sinabi ng Apostol Pablo? Kung bakit hindi lumalago? Sa 3:18 ng Kalawang Pedro, dapat magsirago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ng Isu Kristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Ang sinasabi niya, lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Tuloy natin, bago natin dagdagan ng komento. Sa ikalawang Pedro 2:2, bakit nila kailangan lumago sa pananampalataya? Gaya ng mga sanggol ng bagong panganak, nasa inyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Doon pala, bakit mga kapatid, ang isang Kristiyano, kinakailangan lumago sa pananampalataya para sa ikaliligtas. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay naging Kristiyano at hindi man lang tayo namunga, ano sinabi naman na nakasulat doon sa sana na hindi namumunga, pinuputol at itinatapon sa apoy. Bakit? Walang kwenta. Walang kwenta ng punong kahoy niya, hindi namumunga. Ikaw kaya, magtanim ka ng punong kahoy. Inaasahan mo na magtatanim ako ng punong kahoy para pagka mamunga, papakinabangan ko. Ngayon, tinanim mo yung punong kahoy na yun. Tumahan na. Pumuti na yung buhok mo, hindi pa rin namuha yung punong kahoy na inaasahan mo na magbibigay ng prutas na kakainin mo. Anong gagawin mo? Pumutuloy mo. Maliban lang ang sadya mo o yung pakay mo na nagilid. Pero kung ang pakay mo sa punong kahoy na mamunga, na hindi mamunga, mati-discourage ka. Diba? Sa lang dito, yung pagkagugunan ako, nagmanlagan. Ay tatapon na natin sa apoy. Ganon din ang Panginoon, mga kapatid, nais ng Diyos na mamunga tayo sa pananampalataya. Para sa kaligtasan natin. Ibig sabihin, ang isang tao na hindi mamunga, hindi maliligtas. Kasi doon sa sinabi ng Panginoon, doon sa punong kahoy na hindi mamunga, pinutol, itinapon sa apoy. Ang tanong, mga kapatid, ilan na ang bunga mo bilang isang Kristiyano? Ang bunga natin parang may dalawa eh. Yung literal na pagbunga, yung ikaw ay magkaroon ka ng anak sa pananampalataya o kaya ay may nailapit ka sa Panginoon. Sa tagal mo pagiging Kristiyano, may nailapit ka sa Panginoon, bunga mo yun. Ikalawa, sa tagal mo pagiging Kristiyano, ibig sabihin, may nabago na sa iyo. May nabago na sa akin. Ibig sabihin, pagka dati akong balasubas, nung nakilala ko ang Panginoon, nabago yung pagiging balasubas ko sa bunga. Nagbunga na yung aking pananampalataya. Ganoon mga kapatid. Kaya, ang sinabi ng Panginoon na sa akin natin na lumago ayon sa ating kaligtasan.
Kapatid. Pero, paano ba? Paano ba tayo mamuna? Paano ba tayo lumago? Yung una, sinabi yung binasa natin kanina, nasahin kasi natin yung gatas na puro. Ang ibig sabihin niyan, yun yung salita ng Diyos. Nabanggit ko ito kahapon doon sa magiling. Hindi tayo lalago kung ang ating pinapakinggan ay yung mga aral na hindi mula sa Biblia. Kung ang pinapakinggan mo ay aral ni Iris Soriano, aral ni Tibuloy, o aral ng mga saksi, hindi ka lalago. Sapagkat yung mga gatas na yon, hindi yun yung tinatawag ng Biblia na purong gatas. Kaya huwag niyong subukan na makinig sa mga aral na yon. Baka mamaya, mga kapatid, maalukoy kayo, maalilaw kayo kanabigay para sa kasabada. Kung Biblia natin, ang haba-haba, ang dami-dami. Kung minsan yun ang nagiging problema. Ang dami ng Biblia na binabasa natin, na hindi pa natin mabasa, may pagkakataon pa sila na makinig sa mga aral na mga buwan, mga kapatid. At sinabi na dyan, diligan ko ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, mas marami pa tayong nalalaman tungkol kay Jesus at sa mga spiritual na bagay. Diba? Mga kapatid, hindi tayo lalago kung hindi natin didiligan yung ating spiritual na buhay sa mga pananalangin. Pagbabasa ng banal na kasulatan. Pero ito ang nagiging problema ngayon, mga kapatid, na ibibigay natin yung isang oras na sobra pa sa isang oras. Lalo na sa mga kabataan. Uulitin ko, hindi ako nagpapahaging-haging sa inyo. Nagpapatama ako. Kasi, nakikita ko sa mga kabataan na hindi ko nila lahat, pero marami akong nakikita na kapag hinawalan ng cellphone, kahit halos hindi na makatayo. Kahit hindi nakakain. Pag dumating galing sa eskwelahan, cellphone. Hindi na mautusan. Nagiging matigas na yung ulo dahil sa cellphone, gadget. Hindi ko sinasabing masama yan, mga kapatid. Basta gamitin natin ng tama. Gamitin natin ng tama. Katulad ngayon, panahon ng magsasamba. Sa halip na tayo ay nakikinig, ay nag-iirigil ka. Sasabihin ko ito, lagi ko sinasabi sa akin ito Alam niyo yung ML, ang problema, magtanong kayo kung ano yung mga karakter sa Biblia, hindi nila alam. Kung ano yung mga karakter sa Biblia, kung sino si Sakyo, sino si Samson. Pero yung mga pangalan, yung mga karakter sa ML, alam lahat nila. Pero pag yung sa Biblia, maraming nakapatahin na hindi ko sinasabi meron dito. Sa amin kasi meron gano'n, mga kapatid. Kaya, sana, kung ano yung sipag natin sa pagsisilpon, sa cellphone mayroon ding Biblia dyan na pwede natin gamitin. Yung cellphone, mga kapatid, maganda. Nakakatulong na malaki sa atin ngayon. Pero, pag hindi nyo naingatan, magdadala sa inyo, sa akin, sa impyerno. Bakit? Kasi marami kasalanan dyan na pwede mausan. Andyan yung pornografiya. Andyan yung pag-i-scam sa ibang tao. At marami pang iba, kaya ingatan natin. Kaya dapat yung cellphone natin, Kristiyano lang. Yung cellphone natin, dapat Kristiyano yung cellphone natin. Ibig sabihin yung hindi gagamitin sa hindi magandang bagay. Gagamitin lang natin sa pamilya, sa pag-aaral, o kaya para sa ating Panginoon. Disiplina. Kasi kung sinasabi natin, hindi tayo lalago kung hindi tayo magbabasa ng Biblia. O kahit sa pag-disiplina sa ating sarili, mga kapatid, hindi tayo lalago kung hindi natin alam disiplinahin yung ating sarili. Itong katawan natin na ito, ang daming gusto. Ang daming gusto itong katawan natin, kapatid. Gusto magbisyo. Kapag ganitong araw, gusto pumasyal. Kaya tama yung sinabi ni Pablo na sa Ilocano wala na gugubatin bagi, apay. Kasi maraming gusto yung ating sarili kuminsan na kontra doon sa Espiritu. Maraming gusto yung ating laman na kontra doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung hindi natin alam, disiplinahin ang ating sarili, hindi tayo lalago. Kaya pinag-uusapan na lang din natin ang disiplina. Siyempre, kung disiplinado tayo sa ating tahanan o disiplinado ng ating pagka-Kristiyano o individual ay disiplinado tayo, maging yung iglesia na tinaaniban natin, disiplinado din yan.
Mga kapatid, hindi pwede na disiplinado ka sa iyong bahay, pero sa iglesia wala kang disiplina. Alam niyo sa nakikita ko mga kapatid, sa bagamat sinasabi natin mali, doon sa mga ibang simbahan, na hindi ko naman sinasabing mali yung halo-halo, ano? Sa ibang simbahan, kapangalan natin, iba yung lalaki, iba yung babae. At kapag kapanahon ng pagsasamba, makita mo talaga ang kaayusan. Mga bata, talagang disiplinado yung mga bata. Wala ka makita pakalat-kalat sa o takbo-takbo pakalat-kalat. Yun ang nakita ko mga kapatid na isang bagay. Doon sa bagay na yon ay masasabi natin sila ay natulungan. Yung aral ay kanilang ginagana, pero hindi natin sinasabing sila ay tama. Doon lang sa bagay na yon, dahil mali yung kanilang mga turo. At disiplina sa ating sarili, kasi kung wala tayong disiplina, hindi natin masasabing malago tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya marami tayong dapat disiplinahin sa ating sarili. Huwag tayong paalipin doon sa kagustuhan ng ating laman, mga kapatid. Ayan. Hindi tayo lalago kung patuloy na nagpapaalipin tayo sa kasalanan. Hindi tayo lalago kung patuloy na gagos tayo sa kasalanan. Nakita nyo yan, ay sample lang natin dyan. May dalawang klase na alipin dyan. Alipin ng sipon. Yung isa, alipin ng alak, mga kapatid. At kuminsan, nagagamit itong sipon sa kasalanan, nagagamit itong alak talaga kasalanan, mga kapatid. At kung pinabayaan natin yan, hindi natin sinupil ang pagkaalipin natin sa kasalanan, jay hindi basol, kapsa isulit imang langus, kenka, kanya kastamay. Kung pabayaan natin na itong kasalanan na ito, ay alipinin tayo. Alam po ninyo mga kapatid, alam ng ating kaaway kung ano yung mga kahinaan natin at doon tayo gusto alipinin. Subalit, sabi niya nga, pwede nating labanan ng Diablo at siya ay lalayo sa atin. So, kung tayo ay naalipin ng kasalanan, hindi tayo lalago. Padason, subukan mo na yung isang talim. Dagdanan mo ng isang mabigat na bagay, hindi yan lalaki. Bagkus diri yan. So, ang kasalanan, kung pinabayaan natin at alipinin tayo ng kasalanan, yan ang magdulog sa ating pananampalataya. Ikalawa, sinabi nga, maaari natin mawala ang ating kaligtasan kapag tayo ay maging tamad. Kung pag-uusapan natin yung tamad, ay hindi yung patungkol sa mga trabaho ito, mga kapatid. Patungkol sa mga espiritual na bagay, na sana ay huwag tayo maging tamad sa mga espiritual na bagay. Katulad dito, pagpunta natin dito sa loob ng simbahan, huwag tayo maging tamad at dumalo sa mga pagtitipon. Huwag tayo maging tamad at sumama sa mga mamuhain, sa mga ukol sa mga langit na bagay. Yung katamaran hindi maganda sa literal at maging sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi mo maganda. Hindi natin masyadong talakayin ito, pero malinaw naman mga kapatid na hindi maganda yung magiging tamad. Sinabi ng 12:11, huwag mga tamad sa pagsusubita, maningas sa Espiritu, maglingkod sa Panginoon. Para madali, maaari natin mawala ang ating kaligtasan kung tayo ay close sa kasalanan. Hindi ka nga nagkakasala ngayon, pero malapit ka naman sa kasalanan. Alam mo ninyo yung sinabi ng Santiago 4:4, mga mananalo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Kaya't sino ang nagnanais makipagkaibigan sa sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sa literal, mga kapatid, mga kabataan, hindi masama na kayo ay makipagkaibigan. Pero piliin ninyo ang inyong magiging kaibigan na hanggang isulugiditi mangisungsung kada kayo iti pagdaksan nyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung masamang ay yung mabuting ugali, kapag nagkaroon ka ng masamang kaibigan, sinabi sa Korinto,
hindi magtagal, mahawaan ka doon sa masamang ginagawa ng iyong mga kaibigan. Kahit may mabuti kang asal, pinalatihan ng mga magulang ng mabuting asal, pero kung nagkamali ka, pinili mo ang masamang kaibigan, hindi magtagal. Mabuti lang kung siya mayaya mo, ay paano kung ikaw ang mayaya niya. Kaya ano dapat mong gawin? Kung magkaroon ka ng best, di ba, matinatawag kayo, best? Oh, yung mga best friend nyo, no? Yung tignan nyo na yung mga best friend nyo, yung mga kaibigan nyo na yan, yung naglilingkod din sa Panginoon. Pwede kayo magkaibigan sa hindi lingkod ng Kristiyano, basta sila ay nyo dito sa loob ng simbahan. Hindi yung kayo ang kanilang maakay sa kanilang mga masasamang ginagawa. Alam ninyo mga kapatid, si Eva. Si Eva, anong utos ng Panginoon? Kay Eva. Nung nilikha ng Panginoon ang mundo, lahat na ng halaman, ang bilin ng Panginoon kay Eva at kay Adan at kay Eva, sinabi niya, lahat ng halaman sa garden ng Eden, pwede ninyong kainin. Maliban doon sa kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti na nasa gitna ng garden. Yun ang pinagbawal ng Panginoon na kakainin nila, mga kapatid. Alam na ni Adan yun, alam na ni Eva. Subalit ang nangyari, sila ay nagkasala. Ano yung kasalanan? Dahil ba doon sa pagkain nila ng bunga, hindi yun yung mansanas kasi tinuturo nilang iba, mansanas daw eh. Hindi yun yung mansanas, unang tao sa pagkalam ng mabuti at masama. Ang kasalanan ni Eva sa kanya Adan, lalo unang-una si Eva, yung hindi pagsunod sa bilin. Oo, disobedience, hindi yung pagkain, hindi nila sinunod yung bilin. Bakit? Hindi sinunod bakit nagkasala si Eva? Mga kapatid. Doon sa ilustrasyon natin, hindi naman yan ito, ilustrasyon naman yan, naging malapit kasi siya sa ahas. Nakipagkaibigan si ahas sa kanya, si Diablo sa kanya, at ayun, kapatid, naging malapit sila sa isa't isa. Siyempre, alam nyo naman si Satanas, hindi yan, kapag lumapit sa inyo si Satanas, hindi yan lalapit na may sungay. Hindi yan lalapit na parang may bundok, na pula ang mata. Ang sinasabi ng Biblia, parang anghel, na sila ay lalapit sa atin. At siyempre, tumitingin-tingin ng pagkakataon para tayo ay ganyang mahulog sa pananampalataya kung sa kapanahonan natin ngayon. At itong si Eva, yun ang nangyari, naging malapit siya sa ahas. Kaya, kung tayo ay nagiging malapit sa kasalanan, mga kapatid, hindi natin alam, makamamaya tayo na rin ay natukso katulad ni Eva. Halimbawa, ganito, dati mahilig ka sa tungkit. Dati ka mahilig sa tungkit. Ngayon, pag may nagtutungkit, lagi mo naman nilalapitan yung nagtutungkit. Iniikot-ikutan mo naman yung tungkit. Mamaya-maya, baka tataya ka na. Dati mahilig ka sa pag-inom. Hindi mo naman iniiwanan yung mga nag-inom. Kung nasaan yung nag-inom, nandun ka naman na nag-iinom po. Kung pilit-pilitin ka, kunti lang ka rin. Kunti lang naman, mamaya-maya. Hindi na kunti yung ininom mo, kunti-kunti na. Kasi lapit ka ng lapit. Yun ang tendency mga kapatid, nung kapag alam mo nang masama, lapitan mo pa rin ang lapitan, alam mo nang masama yung mga grupo niya, ng mga kabataan, nakikipagbatalaga pa rin, hindi magtagal, katulad ni Eva. Naging malapit siya kay Satanas, sa Diablo, kaya anong nangyari? Nahulog siya sa tukso. Nahulog siya sa kasalanan, mga kapatid. At naging ayan. Bakit nagkasala si Eva? Naging malapit si Eva sa ahas. Hindi niya sinabi sa kanyang asawa na tinutokso na siya sa mga may asawa. Kapag may nanunokso sa inyo, may nagsusubok-subok na kumikita sa inyo, lalaki ng babae, maging sincero ka sa iyong asawa, sabihin mo agad. Sabihin mo agad para mapayuhan ka ng iyong asawa. Huwag mong
ililihin sa iyong asawa na may nagtitinda-tinda na sa'yo. Huwag mong ililihin sa iyong asawa na may nagtitext na sa'yo. Baka hindi katagalan. Sa katitext sa iyo, doon ka na matutukso. Kahit na sa mga magkakasintahan pa lang o sa mag-asawa na, huwag niyong ilihim, huwag natin ilihim. Kung may nangulubok na nagtutukso sa atin, huwag natin entertainin. Huwag natin entertainin kung may nagsusubok dahil gawa ng kaawayan, lalo na sa atin ng mga Kristiyano, mga kapatid. Yan ang nangyari kay iba. Nung tinukso siya ni Adan, ni Ranahas, hindi niya sinabi agad kay Adan. Bagamat hindi natin maalam kung ilang araw yan, tinukso ni Satanas, o minsan na para sinabi sa Biblia, pero sigurado yan mga kapatid, hindi niya sinabi agad kay Adan na siya ay tinukso. Nasabi na lang yun, kanya lang hinihingi si Adan na kakain din ng bunga. Ano ba? Hindi tumupad sa bilin. Ang kasalanan ni iba, ang bilin ng Diyos huwag kang kakain, pero hindi tumupad sa bilin. Bakit? Mas pinaniwalaan kasi ang kasinungalingan. Sino ang kasalanan? Sino ang kasinungalingan? Ama ng kasinungalingan, si Satanas. Panginoon ang nagsabi sa kanya na huwag kayong kakain. Sapagkat kung sa araw na kayo ay kakain ka, walang pagsalang mamamatay kayo. Ngayon, nung dumating ito sa Satanas, huwag kayong maniwala dyan. Hindi totoo yan. Subukan mo kasi kumain. Makikita mo na yung kapag ikaw ay kumain, kayo ay parang nagiging Diyos, sabi ni Satanas. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain. Magaling manglinlang si Satanas, kaya ano nangyari? Nalinlang niya si Eva. Yun ang masakit na mangyayari sa kapanahon natin ngayon, mga kapatid. Kung yung kasinungalingan mas pinapaniwalaan ng tao, kung yung bilin ng Diyos, yung nababasa natin sa banal na kasulatan, dito sa Biblia, mga kapatid, hindi pinapaniwalaan ng tao. Kung ano yung mga aral at utos lamang ng tao, madaling paniwalaan ng tao. Ang bilang natin na yun, kumpara mo sa mga ibang mga denominasyon, ang dami-dami nila. Pero yung aral, ano yung aral? Aral ng mga tao. Pero ang dami naniniwala. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ang Diyos, ang siya paniwalaan natin, huwag natin paniwalaan yung kasinungalingan. Huwag, kasalanan ni Adan, ano yun? Itong si Adan, nung siya ay yayain ni Eva na kumain ka, ito naman si Adan, sa halip na, di ba pinag-utos ng Diyos, na yan ay bawal kainin. Ano ang ginawa naman ni Adan? Kumain din. Sa mga mag-asawa na hindi Kristiyano yung inyong asawa, mga kapatid, huwag kayong padaya. Huwag tayong maging-kompromiso sa mga pagkakamali. Kundi tayo ay sumawata. Tayo ang sumawata sana sa kanila, mga kapatid. So, yun. At para hindi po tayo magal, ang sinabi ng Santiago, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayo siya sa inyo. Mga maaaring mawala natin ang ating kaligtasan na nasa atin na kung tayo ay mapagod na maglingkod. Kapatid, Galatia 6:9 hanggang 10, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, ay mag-aani tayo kung hindi tayo magpanghinaan ng loob. Kaya habang may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Yung paglilingkod, mga kapatid, o pagsasampa isang mabuting bagay. At sana, yung ating pong paglilingkod sa Panginoon ay huwag sanang darating yung punto na tayo ay mapagod na. Kasi may narinig na ako na, bata pa ako, narinig ko na, nasabi nila, darating na ang Panginoon, hindi pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin dumarating. Ayaw ko na, pagod na ako. Huwag sanang dumating yung panahon na tayo ay mapagod. Bakit? Kasi, mga kapatid, kung tayo ay napagod, nasa paglilingkod, ano sinabi doon? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa pagdating ng takdang panahon tayo ay mag-aani. Kung ikaw ay napagod na sa paglilingkod, wala kang aanihin. Subalit kung ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod, ang sinabi ko dito, mga kapatid,
Bagamat wala na sa sinabi ka na mag-aani ka, pero ang kabaligtaran niyan, kung tayo ay nagpatuloy na maglilingkod, may naghihintay sa atin mga kapatid. At ang paglilingkod sa Panginoon, kung sa ganito, hindi naman talaga mahirap eh. Yung pumunta ka dito sa loob ng simbahan, maglingkod sa Panginoon, hindi mahirap ito. Bagamat ang buhay ng isang Kristiyano ay marami rin ang nakakapagod na buhay o karanasan na dumarating, kapatid. Subalit, sana ay huwag tayong panghinaan ng loob, ano man ang problema na dumating sa iyo. Ano man ang suliranin, sakit, o ano pa mang bagay dyan, huwag sanang yan. Sabi ng Roma, kamatayan baga o kawalan ng pagkain, kawalan ng mainom, kawalan ng maisusuot, o kahirapan, huwag sanang yan ang maglalayo sa inyo sa pag-ibig nyo sa Panginoon. Kundi sa panahon na dumating sa buhay natin ng mga malalaking alon sa buhay, doon tayo kakapit sa ating Panginoon. Maalala niyo si Pedro, mga kapatid, noong panahon na siya lumakad sa dagat, humingi siya ng tulong sa Panginoon. Nakita niya yung mga alon nung siya ay palubog na. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Kasi lumiit na yung kanyang pananampalataya. Kapag kaya na pangyayari kasi mga kapatid, kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay, doon naman tayo bumababa. Doon naman lumalamig yung ating pananampalataya. Pero sana, katulad ng sinabi ko, na kapag dumating ang panahon na tayo ay parang panghinaan ng pananampalataya, huwag nating mabayaan na dumiritso yung ganong sitwasyon natin kundi tumawag tayo sa Panginoon. At ang huli, maaari nating mawala ang ating kaligtasan na ibinigay ng Panginoon at maging ang kaligtasan na naghihintay sa atin kung tayo ay lalabas sa iglesia na itinatag ng Panginoon. Ulitin ko po mga kapatid, ang sinabi ng banal na Biblia o sa unang Korinto 24, may kaharian na ililigtas ang Panginoon. Anong kaharian yun? Yun yung kanyang iglesia. At kung tayo man ay lumabas doon sa iglesia na itinatag ng Panginoon, walang kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay nandun lamang sa kaharian na kay Kristo at ang ililigtas lamang ni Kristo ay yung kaharian na yun yung kanyang iglesia. Kaya kahit ano man ang pagsubok, ano man ang kahirapan, ano man ang problema mo, huwag kang lalabas sa iglesia ng ating Panginoon. Huwag mong subukan na pumunta doon sa iba. Baka mas malaking problema ang kaharapin mo pagka ito ay lumabas sa iglesia ng Panginoon. Anong sinabi ng pagkakasulatan? Sa Hebreo 10:31. Anong sinabi niya sa Tagalog? Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Pag wala ka na sa kamay ng Diyos, katulad ni Adan at sa kanyang iba, pinaalis na sila sa Garden ng Eden, wala na sila doon sa presensya ng Panginoon, naghirap sila, kapatid. At kung tayo ay lumabas sa iglesia ng Panginoon, walang ipinangako na kaligtasan ng Panginoon, maliban doon sa iglesia na kanyang itinatag. Yun lamang iglesia ang kanyang kukunin, yun nga lamang kanyang kaharian. Kaya, may problema naman, huwag yan sana ang dahilan para tayo lalabas sa iglesia ng Panginoon. Magpatuloy po tayo na maging tapat na kaanib ng iglesia ng ating Panginoon. Huwag sana natin isipin na lumabas kung dumating man yung ating mga problema. At sinabi dito sa Hebreo 10:39, mawawala natin ang ating kaligtasan kung tayo ay susuko at uurong sa paglilingkod. Basahin mo natin, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik, kundi sa mga may sa mga nakulangan. Basahin ko po. Hebreo 10:39. Ganito po ang siyang nakasulat dyan sa 10:39 ng Hebreo, dito sa Tagalog. Sabi niya, ngunit ay hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kasi sinabi niya mga kapatid, tayo yung, hindi sana tayo yung mga nagsisibalik
o yung tinatawag na backslider. Kundi tayo yung mga nagpapatuloy sa pananampalataya, alang-alang doon sa ating kaluluwa. Uray, no, nagbalik ka na membro itinabayad na chip mo. 20 years, 40 years, ngapit kapag darikmat, nagsardun ka, iti pangmatin. Iti dayjay ka daw, yumay na ako Diyos nagsardun ka, nagsardun ka, iti pangmatin. Awan ti gulugunan natin sa sakripisyon na kagili naglabas. Kinakailangan mga kapatid, ay ipagpatuloy natin yung ating sinimulan. Wala sanang uurong. Dahil naman sinabi ng Biblia doon sa mga umuurong, basahin natin. Sa unang ikalawang Pedro 2:21, mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito, ay tumalikod sa banal na utos ng Diyos. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbalik na muli ang aso sa kanyang suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa pagluluwarong sa puti. Kasjay, ganon ang kahalintulad nung naliwanagan na. Tapos na, naliwanagan na maupismuhan na, nagsisi na, nagpahayag na, naging kaalip na ng Iglesia ng Panginoon, nalaman niya yung mga katotohanan. Subalit nung dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga problema, bumalik, nagsanod, nagsubli, ijay dating karasaad na, ano sinabi doon? Tulad siya ng aso, na pagkatapos isuka ay muli niya kitangin. Maganda ba yun? Hindi. At katulad din siya ng baboy, na pagkatapos ng nalilinisan, ay bumalik sa paglulubalong sa puti. Kailan tayo nalinisan mga kapatid? Nung tayo ay nabautismuhan. At ilan sa atin na marami. Hindi ko sinasabing meron dito. Pero sa mga nakikita ko, marami ang nabautismuhan na pagkatapos ng bautismuhan, bumabalik muli sa pagkakasala. Ang mahirap nito mga kapatid, yung panahon, nalinisan na tayo, subalit nung pagkatapos natin nalinisan, bumulik tayo sa pagkakasala. Ang masakit nito, pag yung panahon na tayo ay nagkakasala, yun na pala ang pagdating ng Panginoon, kumusta? Kahit saglit lang. 10 taon na gawa naging petrol. Isang minuto na nagkasala, yun pala ang pagdating ng Panginoon. Wala, mga kapatid, nasayang lahat. Kaya na, yung ating tema, ingatan mo ang kaligtasan na nasa iyo. Ingatan ko ang kaligtasan na nasa atin upang hindi ito mawala. Kasi kung ito ay mawala, nakakatakot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay, mga kapatid. Conclusion, sabi ng Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Si Pablo, alam natin ang kasaysayan ni Pablo. Masamang tao, pero nung siya tinawag ng Panginoon, naging isang tapat na lingkod at alipin ng Diyos. At ang magandang sinabi na dito mga kapatid, iningatan ko ang aking pananampalataya. Ikaw ba kapatid, iningatan mo ang iyong pananampalataya? Yan ang tanong. Kung iniingatan mo ang iyong pananampalataya, pag ibayuhin mo ang pag-iingat sa pananampalataya na tinanggap mo sa Panginoon. Yung tinanggap natin sa Panginoon, huwag natin sasalaulain. O yung lulukuin lang, yung tinanggap natin na pananampalataya. Dahil hindi ito biro-biro. Kaya nga bago binabago sa mga, tinatanong na agad. Tinatanong na tayo agad. Na gusto na ba natin mananampalataya, mabuhay sa Panginoon? Oo, yung sinasagot natin. Kaya, yung kaligtasan na yan, mga kapatid, ingatan natin dahil maaaring mawala kung pinabayaan natin yan. At kung nawala yan mga kapatid, ang pananampalataya niyan, wala na tayong pagkakataon. Kung dumating na ang Panginoon na yung pananampalataya ay hindi natin iningatan. Sinabi ng Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo. Ibig sabihin, nung siya ay mananampalataya, hanggang siya ay namatay, iningatan niya yung kanyang pananampalataya. Hindi niya iniisip na ako ay hindi niya iniisip na siya ay tumingin muli ng alak. Hindi niya iniisip na siya ay
mangangalo niya. Hindi niya inisip na siya ay gagawa ng kalukuhan sa kanyang kapwa. No? Kundi ang inisip niya, yung ikabubuti ng kanyang pananampalataya. Iningatan niya. Alam ko rin yung nag-iingat, katulad yung sinasabi ko ako kasi kaya diniklara na mayroong diabetes. Kaya, iniingatan ko yung sarili ko na kahit na hindi masugat. Kasi nagkakilala ko na nung nasugat ang kunti sa paa, yun na yung dahilan hanggang naputol yung kanyang paa. Natatakot ako na mangyari yun. Kaya, kahit yung sa bahay, pag umuwi kami, yung mga aso namin, nagkarapas na eh. So, dudumag, yalali ka lang nasaanan ng masugat. Tati dyan ka puputin ko, kapsa. Ngam, iti kang kalunaan na yali ka na tayo, kapsa. Dijay, karagwa tayo, mapanibig impyerno. So, mga alwanan tayo, hindi pamati tayo, punan tayo, hindi pamati tayo, anadan tayo, hindi pamati tayo. Saan tayo nga umas asidin, hindi ibasol. Tahan tayo nga, huwag natin limut-limutin yung kasalanan. Huwag natin hayaan na yung kasalanan ay lalapit-lapit sa ating layuan natin upang na sa ganun hindi tayo mawala sa pananampalataya. Ang mabuting magsasaka, inaalagaan ng kanyang mga pananim upang hindi sirain ang mga ulo o insekto. Maraming ulo at insekto nasisira sa ating pananampalataya kung hindi natin ito aalagaan. Isa po natin yan sa Hebreo. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kaluludan ng aming kaluluwa. Sa 39, ngunit tayo ay hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas. Sabay sana mga kapatid, hindi tayo doon sa mga umuurong, kundi tayo yung mga nagpapatuloy. Kapatid, may awit dito sa ating palawitan. Sabi niya, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ano man ang mangyari, nung nag-decide ka na maglingkod sa Panginoon, sana no turning back, no turning back. Ingatan natin yung ating pananampalataya at walang susuko, walang urong, walang tatalikod. Sa awat tulong ng Panginoon, magpatuloy po tayo ayon sa ating kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.